Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Kayo po ay muling nakasubaybay sa Hardin ng Panalangin, ang online ministry po ng MIBC Silangan sa pangunguna po ng Pastor Mike Ligan. At ito po ang inyong lingkod, Preacher Lester Yabut, kasama po ng Ma'am Sheila and ng Brother Shem. At muli po namin kayong inaanyayahan na samahan kami ngayong hapong ito para po tayo ay muling makapag-pray sa isa't isa at tayo rin po ay makapakinig ng isang short devotion this afternoon. Ayan po, magandang hapon po at batiin po muna natin yung mga nakakasama na natin sa live, no? Ma'am Joyce Tigan, good afternoon. Ma'am Baby Villamiel, kasama rin po natin Tita Edith Santos at baka kasama niyo po dyan si Auntie Ninita Sarya. Patricia Yabut, good afternoon. At kasama rin po natin Ate Beth Akong, ayan. At purihin po ang Panginoon at nakita ko na kayo po ay nakabalik na sa Pilipinas at ligtas po kayong nakarating ano po. And then Brother Eugene Cabaya, good afternoon. Salamat sa pagsama sa Hardin ng Panalangin. Maging kay Nanay Elvie Rivas, magandang hapon po. Sister Helen Ortiz Paras, magandang hapon din po. Then Nanay Susan Jose, good afternoon po. At baka kasama niyo rin po dyan ang aking teacher na si Ma'am Edith Jose. And then Tita Lisa Hardiniano, magandang hapon din po. Nanay Amihan Sarya Yabut, magandang hapon po. Kasama rin po natin ngayon si Tita Aneth Guevara Kiben. At ayan lamang po, ano, kung kayo po ay may prayer request, pwede nyo na pong ipadala rito at para maisulat na rin po yan mamaya ng Ma'am Sheila. Okay, tayo po ay magsimula na. Let us pray. Ama naming Diyos na banal na nasa langit, marami pong salamat ng muli. Kami po ay inyong binigyan ng kalakasan ngayong araw na to. Kami po ay binigyan nyo ng kalusugan. Na kami po ay sama-sama po muli na makapagtipon ngayon maging sa online lang, kahit sa online lamang Panginoon, upang kami po ay makapanalangin, upang kami po ay makapakinig ng inyong salita. Dalangin ko Panginoon, i-bless nyo po ang lahat po ng nakikinig ngayong hapong ito, maging sa makikinig pa Panginoon. Patuloy nyo po kaming gabayan ngayong hapong ito. Ang aking dalangin, ang inyong biyaya Panginoon, ang inyong habag sa amin, ang inyong pong ipagkaloob. Maraming salamat Panginoon. Ito ang panalangin ko sa pangalan po ni Jesus. Amen at Amen. Ayan, magandang hapon po, Teacher Elite Jose. Good afternoon. At tadako po tayo sa ating praises and thanksgiving. Of course, batiin po natin yung mga nag-birthday, ano, at magbe-birthday pa. At last week, na-miss po natin batiin si Kumu Valonen. Belated happy birthday. Sana'y nabusog mo kami, pero walang nangyari. Joke lang po. Kahapon po, August 26, Sister Baby Villamiel at Sister Lerma Maritan at ang Brother William Belen Jr. nagdiwang po ng kanilang kaarawan. Belated happy birthday po. Ngayong araw po ito, August 27, Sister Meline Bangsal Goden. Ito po ang asawa ni Pastor Verhil Goden. And ngayon ding araw na to, Sister Lynn Krame Baguno at si Lily Hancorda. Ito po ang anak ng aming kaibigan na si El. Siya po ay nagsa-celebrate ng 3rd birthday. Kaya happy birthday po sa lahat po ng nabanggit. And sa August 29 naman po, Sister Sharin Gloriani Alig. Yan, advance happy birthday. Ngayong araw pong ito, nagdiriwang din po ng kanilang wedding anniversary ang Brother BJ and Sister Mate Villamiel. Sila po ay dyan na po sa Canada nakabase. At binabati po natin sila na isang maligayang
wedding anniversary. Ayan. And then, ngayong araw din po ito, ang spiritual birthday po ng Pastor Mike Tigan. And then, and po, at we express our appreciation. At of course, we thank God sa isinukong buhay po ng ating pastor para po sa paglilingkod sa kanya. Ayan, dadako po tayo sa ating praises. From Nanay Tuding Severino, praises, medyo okay na po siya. Siya po ay nakagat po kasi ng aso. At sa Martes po, ngayong araw na to, last injection na po niya ng anti-rabies at magaling na po ang kanyang sugat. Amen. Maraming salamat daw po sa prayers sa bawat isa, and God was so good. Amen. And then from Sister Sheila, praises sa patuloy na pagpapalakas at pagpapagaling sa aming cough and colds. Bagamat mayroon pa pong konti, pero bihira na lang po. Ayan. And then praises for 70 years of God's goodness to Mamu and for the family celebration and bonding last night. Ayan po. At purihin po ang Panginoon sa kanyang biyaya. Ano po? And then from Sister Carmelita Belen, praises dahil nakalabas na po sila ng ospital ng Sister Venus at patuloy po natin siyang ipanalangin para sa resulta po ng kanyang ultrasound. And then purihin din po ang Panginoon sa mga batang dumadalo sa extension classes at sa tutorial grammar na nawa po ay mailapit din po natin sila spiritually. And then praises din po, nakuha na ang birth certificate ng Brother Wilson at ng kanila pong marriage certificate. And then kanila pong panalangin ay maayos na din po ang mga birth certificate ng kanila pong mga anak para po sa school. And then praises din po from Brother Eugene Cabaya, maayos na kalusugan po ng kanyang pamilya at gabayan po sila ng Panginoon sa araw-araw at lubos po sila nagpapasalamat sa walang sawang biyaya na ipinagkakaloob po ng Panginoon. Amen. At maganda po yan na nare-recognize natin kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating buhay. Bagamat may mga pagsubok, pero maganda ang nakikita natin, ang mindset natin, kung paano kumikilos ang kamay ng Panginoon sa ating buhay. Ayan po. At bago po tayo magpatuloy, magandang hapon kay Sister Agnes Casiao, kay Sister Rowena Padilla Dominguez, good afternoon po. Kay Angelica de Guzman Guson, magandang hapon din po. And then kasama din po natin ang Sister Joylyn Casiao, good afternoon. And then sabi po rito, blessed day and healthy life po sa lahat. Maraming salamat po, ma'am. Wala po kay Teacher Elite. And then from Ma'am Baby, pasalamat sa Panginoon sa kabutihan, kahabagan at pagpapala po at isa pang taon na dagdag sa kanyang buhay. Amen. And then ayan po, ayan, sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay magbabanggit ng ilang mga kapatirang may sakit. At kung mayroon po kayong nais na isama sa ating prayer time mamaya, paki-comment lamang po upang ilan po ay ating maipag-pray din po. Banggit lang po tayo ng ilan. Patuloy po natin ipanalangin ang lola po ng Sister Alexis Salazar na si Marcelina Salazar. Meron po siyang bukol sa liver at ito po ay malaki na, suspected cancer po stage 4. Yan po ay ating ipanalangin. And then isama rin po natin sa panalangin ang Nanay Lydia Inocencio. Siya po ay may vertigo. And then from Ma'am Nilda Villamiel, ang kanya pong request for Preacher Nelson Trinidad. Siya po ay nahirapan huminga at na-emergency po. Ito po ay sa pneumonia. Ito po ay meron pong pneumonia ang Preacher Nelson Trinidad. Siya po ay ating ipanalangin. And then sama natin sa panalangin ang aking pong anak na si Shem. Meron po siyang headache. And then panalangin po natin na sa mga mahal po natin sa buhay na may sakit, na tayo po ay bigyan ng kagalingan ng Panginoon, maging provision po ng ating Panginoon para sa medicines and medical procedures. Tingnan ko na po dito from Angelica de Guzman Guson. Ayan, nawala. Sandali po prayer request, ingatan po ang pamangkin na si Veronica de Guzman Belen, sina Venus Belen, Kaylin, at ang tatay po, ingatan po siya sa sakit po niya. Ingatan din po si Kuya JR at ang ate po niya na si Carlota de Guzman. At hipuin ng Panginoon ang problema po
nila ng kanyang asawa na si Gerald Aquino. Ingatan din po sa trabaho, maging kanyang dalawang anak na si Gabriela at si Ashley Aquino. Ayan po ay ating ipanalangin. And then magandang hapon din po kay Brother Sam Digan and kay Brother Nate Orara. Good afternoon. Ayan po at panalangin din po natin ang ating expectant mother, Sister Gracie Gesmundo. Ayan po, na maging maayos po ang kanyang pregnancy at maging malusog po ang both mother and the baby. Ayan po. Ilang prayer request po. Sama natin sa panalangin ng Orara family ang kalooban po ng Panginoon sa kanila pong pamilya, sa kanilang buhay, at sa kanila pong ministeryo, especially po ang Preacher Jabez. And then, yan po, sama natin ang lahat ng nanonood ngayon para po sa ating mga prayer requests, mga heart's desires. Gusto ko lang po din na isama sa prayers natin yung kalooban din po ng Panginoon sa ating mga young people, especially po dun sa mga nag-commit to serve the Lord. Ang Brother Sam, ang kanya pong heart's desire ang maging preacher. Ang Sister Venus naman po ay maging preacher's wife. Si Brother Sean ay maging missionary. At si Sister Nika ay isang global missionary. And then ang Ma'am Carmelita ay supporting the mission. Si Kay naman po ay maging Bible student. Si Tiffany, si Trixie, Sister Eliza ay maging soul winners. Ang Brother Wilson ay maging pastor. At ang aking anak na si Shem ay magiging church driver. Ayan po. Patasama natin sa panalangin kanilang mga heart's desires at kalooban po ng Panginoon sa buhay po nila. Makatulong po sa ministry. Ayan po. Sama natin Deacon James Eclevia. Sama natin sa prayer ang kanyang health at ang kanyang spiritual and physical na kalakasan maging sa kanyang pamilya. Okay, isama po natin ang ating mga elders, senior citizens, widows and widowers at Nanay Elvie Rivas, Sister Baby Villamiel, Tatay Ferdy, Nanay Amiha Nyabu, Tatay Tony and Nanay Chidang Chua, ang Nanay Norma Castillo, Sister Susan Orara, Sister Evelyn Kekep, Sister Linda Gismundo. Sama natin sa prayers, Preacher Renato and Sister Esther Orhino, Brother Frank and Sister Percy Zapata, Auntie Jovita Digan, Ima Zeni Paras, Sister Helen Ortiz Paras, Sister Rosa Gutierrez, Nanay Lucia Buenaflor, Sister Dory Santos, Nanay Faye Carpio, Nanay Getrude Severino, Nanay Leody Jacinto, sama rin po natin sa prayers, Nanay Susan Doriani, Sister Dory Esguera, Brother Nick and Sister Lilia Santos, Sister Lourdes Mercalesha, Brother Efren, Sister Lydia Inocencio, Nanay Tatay Nori and Nanay Norma Santos, sina Cora San Jose, Nengat Dula, Luz Castillo, Lourdes Castillo, sina Toto Castillo, Noemi Morey, ang Tatay Sonny and Nanay Winnie Crame, Lando and Tess Abilion, Alex and Beth Chua, James and Aggie Armstrong, Pearly Rivera, Nanay Berbarda Lopez, Nanay Leonardo Saren, Nanay Rosario Concepcion. Sama natin sa prayers Auntie Ninita Saria, Tita Edith Santos, ang Nanay Celia Ignacio, Nanay Daisy Alvarez, Mami Bituin Ledesma, Daddy Apin and Mami Lucy Saria, Nanay Lucy Broas, Tatay Mario Saria, ang si Tony and Letty Garvillas, Kuya Evan Chua, Kuya Radi and Ate Beth Akong, Corazon Bernardo, Milagros Lakyao, Rowena Galdones, Inang Charing De Vega, si Auring Borja, at isama na rin po natin ang Teacher Elitose sa ating senior citizens. Pag-pray po natin yan. Ayan po, at bago ko po makalimutan, belated happy birthday din po kay Desadan Alvarez. Yan po ay pinsan ko. At pong anak ng Nanay Daisy Alvarez, sila rin po ay nanonood sa atin. Ayan po, belated happy birthday. Ayan lang po muna ang ating babanggitin. Tignan ko lamang po. Brother Robert Soriano, magandang hapon po. Kay Ma'am Christine Fernandez Shapto, good afternoon po ma'am. And then, ayan po Sige po, kung meron pa po kayong prayer requests at mga sick brethren na nais nyo ipanalangin, i-comment lamang po natin. At at this point po ay makakarinig po muna tayo ng isang tanging bilang.
shadows come, why should my heart be lonely and long for heaven and home? When Jesus is my portion, my constant friend is He. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Let not your heart be troubled. His tender words I hear, and resting on His goodness, I lose my doubts and fear. Though by the path He leadeth, but one step I may see. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Whenever I am tempted, whenever clouds arise, when song gives way to sighing, when hope within me dies, I draw closer to Him. From sin He set me free. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eye is on the sparrow, and I know He watches
Maraming salamat po sa tanging bilang na yan. His eye is on the sparrow. At yan po ay inawit ng Ma'am Baby Villamiel at ng ang ating accompaniment po ay kay Brother Shem. Ayan, maraming salamat po sa oras na inyong ginugol upang maging bahagi po ng Hardin ng Panalangin. Bago po tayo magpatuloy, ay isama po natin sa prayers ang Pastor Virgilio Pansakala mula kay Nanay Elvie Rivas. Siya po ay may sakit. Ayan, tayo po ay isama po natin sa ating prayers mamaya. And then, ayan po, tayo po ay magpapatuloy na sa isang maikling devotion this afternoon. So if you have your Bibles with you, please turn it to the book of Luke. Sa New Testament po ito, no? At ang third book ng ating gospel. Ayan. Book of Luke, chapter 17. At ang verse po natin ay from 7 to 10. Luke 17, verse 7 to 10. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. But which of you, having a servant plowing or feeding cattle, will say unto him by and by, when he is come from the field, Go and sit down to meat? And will not rather say unto him, Make ready wherewith I may sup, and gird thyself, and serve me, till I have eaten and drunken, and afterward thou shalt eat and drink. Doth he thank that servant because he did the things that were commanded him? I trow not. So likewise ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say, We are unprofitable servants. We have done that which was our duty to do. Tayo po ay manalangin at humingi ng gabay sa ating Panginoon. Let us pray. Ama naming banal na nasa langit, maraming salamat po, Panginoon, sa inyong salita na aming pag-aaralan ngayong hapong ito. Ang aking dalangin, wisdom, Panginoon, understanding, ang igawad nyo sa aming mga puso, Panginoon, at teachable heart, O Lord, upang maging fruitful, upang maging mabunga po ang gagawin naming pag-aaral sa inyong salita ngayong hapong ito. Ang inyong lingkod, Panginoon, ako po ay inyong muling itago sa inyong likuran upang ang mensahe po na maririnig ng bawat isa hindi po manggaling sa akin, hindi po makita ang aking mga kasalanan at mga kahinaan, bagkus, Panginoon, ang inyong kaluwalhatian, ang inyong karunungan, ang magisna ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang panalangin ko sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Ang ating title po this afternoon, The Unprofitable Servants. Yan po ay kinuha rin po natin sa verse 10 ng ating main text, The Unprofitable Servants. At simulan na po natin. Meron lang po akong napapansin, pasensya na po. At nagluluha ang aking mata. Meron lamang po ako napansin kung paano nagbago ang ating mundong ginagalawan sa panahong ito. At sana siguro sasabihin kong ito, baka yung iba ma-offend, yung iba sana hindi naman, pero sana pakinggan po muna natin. At ako naman, welcome ako sa correction kung ako dapat na itama, kung sa tingin nyo ang sasabihin ko ay mali, pero hindi ko alam kung napapansin nyo rin na sa mga panahong ito, para bang ang mga tao ay sobrang sensitive, para bang kailangan lagi tayong maingat at baka makasakit tayo ng damdamin. Ang problema nga po dyan, minsan at the expense of truth. Minsan hindi natin sasabihin yung katotohanan kasi natatakot tayo na makasakit sa iba, ito nga po yung tinatawag nila na snowflake generation, na hindi mo pwedeng saktan ang kanilang damdamin. O kapag napakadali nilang ma-offend. Anong ibig ko sabihin? Sa mga panahon natin ngayon, marami tayong pinupuri na mga bagay kahit hindi naman siya kapuri-puri. Naalala ko nung araw, bago ako makakuha ng papuri sa magulang ko, talagang ginawa ko lahat ng aking magagawa at talagang na-achieve ko yung goal na gusto nila mangyari sa akin. Halimbawa sa pag-aaral, bihirang-bihira akong makakuha ng papuri
kapag meron akong line of 8, dapat ang bago ako makakuha ng papuri, dapat line of 9 lahat, no? Naalala ko nun. Sorry, maikwento ko lang. Ewan ko, andyan ng nanay amihan, no? Maano niya yan, ma-verify niya yan. Na may pinsan ako. Ako may honor. Siya ay wala. Pero siya may reward. Sabi ko sa nanay ko, buti pa si ganito. Nabigyan, ako wala. Ayun, naawa yung nanay ko, binigyan ako ng chocolate. Pero, anong ibig ko sabihin? During those times, bago ka makakuha ng papuri, pangrangal, talagang deserving. Minsan nga kahit nagagawa mo, wala pa napakadalang. Kaya, kapag ikaw ay pinupurihan, no, ramdam mo, yung value, kasi bihira mo siyang marinig. Pero ngayon, no, may mga nakikita tayo. Halimbawa, yung anak niya ay nagba-basketball, no? Pag shoot nung anak, hindi naman pumasok. Ang sabi ng magulang, great shot! Good job! Hindi naman pumasok, no? Meron din tayo nakita, may napanood ako na talagang pinupuri yung isang sumali sa karate, no? Pero siya ay walang kamay at walang paa, So, overtly, pinupuri nila yung ganitong klaseng mga tao. Ang tanong, kapuri-puri ba? No? Kasi halimbawa, yung katotohanan kasi nito, yung tao na hindi naman nakashoot, hindi naman nakadagdag yun ng punto sa team niya, Wala naman siya naiambag, Yun namang nagkakarate, no? Pag itinapat mo yan sa may kamay at paa, kahit black belter pa yan, kahit yung katapat yan walang aral, talaga mahihirapan niyang i-defense yung sarili niya. So, doon pong ibig ko sabihin, no? Kahit sa mga schools, ngayong mga araw na to, para bang takot tayo na ano bang sasabihin ng magulang pag walang nakuhang medalya yung anak niya? Hindi naman nag-aaral yung anak niya. Dapat lahat may recognition. Dapat lahat may parangal. Kahit ba dun sa hindi nag-e-effort, kahit dun sa wala namang natutunan. Parang ganun kasi lumalabas na sa mga schools din ngayon, Kailangan lahat ma-recognize, kailangan lahat mapalakpakan, kailangan lahat may award. Kahit effort lang yung ginawa nila. At dyan po nagiging mapanganib, di ba? Ang nagiging generation natin ngayon, na susunod na generation, akala nila ganyan gumagana, ganyan tumatakbo ang mundo. Kaya pagdating nila sa tunay na mundo, so in the real world, they're in for surprise. Kaya marami ngayong may mental health issue. Sanay sila ng pinapalakpakan. Sanay silang pinupuri kahit wala silang ginagawa. Kaya pag nagtrabaho sila at napagalitan sila ng boss nila o natanggal sila sa trabaho, masakit sa kalooban, may mental health na issue, no? Bakit? Nasanay sila ng pinapalakpakan kahit wala silang ginagawa, Kahit effort lang, sabi nga ng teacher ko nung college nung araw, effort doesn't cut it. Sa tunay na mundo, no? Kung kahit mag-effort ka na mag-effort, kung walang produkto, walang resulta, wala yan. Napagod ka lang. Hindi ka dapat palakpakan kahit napagod ka. Kasi hindi mo naman na-achieve yung resulta, no? So, very dangerous, no? Na kaya ang hina-hina ng kalooban minsan ng kabataan, napapansin ko. Pagka konting discouragement, may nakakita, may nabalitaan pa nga ako, hindi niya nagawa yung, kumbaga parang dahil nagkaroon siya ng hindi magandang kumbaga hindi niya nag-meet yung goals niya, ganun. Sa bilang estudyante, nagkaroon siya ng discouragement, nagpakamatay. So ganun kahina ang puso, no? Ang mental health ng mga kabataan. Samantala nung araw, nagtutulak nga ako sa expressway, Nasiraan kami ng tatay, Tinutulak ko yung jeep namin, Try naming bombahin, O, napagalitan pa ako. Kaya ngayon, anong pagsubok ang dumating sa amin, sanay na.
'Diba? Malalagpasan din. Dapat lang din naman, lalo na kung mananampalataya tayo, meron tayong salita ng Panginoon na pinangahawakan no? Na bukod doon sa experiences mo na nahirapan ka, may pinangahawakan ka pa, dapat malakas tayo, 'di ba? Spiritually strong, mentally strong. Yan nga po ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo sa ating main text, no? Sinasabi niya, tinatanong niya, kung merong kang servant, no, na ang ginagawa niya buong maghapon, nagsasaka siya. Pagpunta ba niya sa bahay mo, sasabihin mo ba sa kanya, halika, kumain tayo? Hindi Ang sasabihin ng master do sa servant, maghanda ka na, ihanda mo na yung pagkain ko, at pagkatapos kong kumain, tsaka ka kumain. Diba? Sabi ng ating Panginoong Kristo sa verse 9, pinasasalamatan ba ng master yung servant kasi ginawa niya ang lahat ng mga bagay na ito? Sabi niya, hindi. Kasi duty ito Yun ang trabaho ng servant. Lahat ng ginawa niya mula sa pagsasaka, mula sa pagsisilbi sa kanyang master, no, sa paghahain ng pagkain, walang pasasalamat dito. Bakit? Ginagawa lang niya yung duty niya Ginagawa lang niya yung dapat niyang gawin bilang servant, no? At tayo bilang mananampalataya, it's a good reminder as Christians na tayo servants of the Lord. Siya ang Lord, tayo ang servants. At wala tayong pwedeng gawin o wala tayong kahit ano pang gawin mong kabutihan, kahit ano pang gawin mong kabanalan, we don't earn the praise. Diba? Hindi dapat tayong purihin. Bakit? Yun lang dapat nating ginagawa bilang mananampalataya. It is expected of us. Diba? Mananampalataya ka, Kristiyano ka, dapat gawin mo yan. Hindi para purihin ka, pero dapat lang na gawin mo yan. Yan ang sinasabi po ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga po, ang sabi dito, the unprofitable servant. Basahin po natin sa Titus, no? The book of Titus, chapter 3, verse 5 to 8. Sabi po rito, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost, which He shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior, that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. Yan po ang sinasabi sa Titus. Sinasabi po dito na tayo bilang mananampalataya, kung tayo nagtiwala sa ating Panginoong Kristo na siya po ay nagligtas sa atin sa pamamagitan ng biyaya, no? Ng kanyang biyaya through our faith, no? Sa kanyang sa ating pagtitiwala sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Papansin niyo rito, 'di ba? Sabi dito, not by our works of righteousness, hindi dahil sa ating gawa, but by grace through faith. Yan po ang kaligtasan, hindi sa ating mabuting gawa, kundi sa biyaya po ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating pananampalataya sa Kanya. Na tayo po ay ginawang tagapagmana, no? According to the hope of eternal life. Tagapagmana po tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi po sa verse 8, that kung tayo po ay nanampalataya sa Panginoon, then we must be careful to maintain good works. Na kung gumagawa ka noon ng mabuting gawa, hindi ka paligtas. Hindi po kasi yun ang nakakapagligtas Pero ngayong nagtas ka na sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, by grace through faith in our Lord Jesus Christ, i-maintain mo yung good works na yon. Yan po ang inuutos sa atin. Hindi para maligtas, kundi dahil ikaw ay ligtas na. Because sabi dito po tayo nakikilala na tayo po ay tagasunod ni Kristo. This is how we are made distinct from the rest of the world. Again, dahil nga po tayo ay ligtas. Hindi po dahil para maligtas. Okay? At kung ino-observe po natin yung commandments yung ng mga ito sa best ng ating ability, no? Nalaman mo, bago ka mananampalataya, ito pala ang dapat kong gawin. From day one, sinubukan mo na talaga, nag-effort ka, sumunod sa utos ng Panginoon, sumunod sa sinasabi ng banal na kasulatan.
no? At naging matagal ka ng Kristiyano, naging consistent ka, ikaw ay gumagawa ng mabuti, ikaw ay nagmamahal sa kapwa mo, ikaw ay active sa ministries ng church, ikaw ay sumasamba, walang kumbaga parang everyday, you praise the Lord, hindi lang tuwing Sunday. At ginagawa mo to consistently. Minsan, diyan po tayo sinisilo ng kaaway. Minsan diyan po tayo binubulungan ng diablo, no? Na sasabihin, tayo naman ay gumagawa ng mabuti sa Panginoon. Tayo sumusunod sa mga sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo. Tayo naman ay active tayo sa gawain ng Panginoon. Alam natin yung Bible, we read the Bible, we preach the Word. Tayo ay nagso-soul winning. Tayo ay faithful sa ating pagpunta sa ating church services, sa mga events. Tapos bubulungan ka ng diablo, no? Dami mong ginagawa para sa Panginoon. Dapat siguro ma-recognize ka. Dapat mapalakpakan ka. Dapat maging proud ka sa achievements mo sa ministry. No? Bubulong yan sa'yo. Hindi ka man lang na-recognize ni pastor. Hindi ka man lang pinatayo sa pulpito. Ang dami mong ginawa para sa church. No? Yan ang bulong ng kaaway. When your mindset becomes prideful, na sa tingin natin ay we deserve na tayo magyabang sa ibang tao, na tayo magyabang sa ating Panginoon dahil tayo ay nagsisilbi sa Panginoon, sana maalala natin, wala po tayong pwedeng magawa kahit ano para bayaran yung sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus. Wala tayong pwedeng ipagyabang eh. It is because of this grace. Dahil dito sa ginawa niyang ito, sa kanyang biyayang ito, na dapat lang na tayo magsilbi sa kanya. We are His servants. Wala po tayong kahit ano po eh. Si Job nga eh. Sinasabi, perfect, di ba? Sa kanyang paglilingkod. Hindi siya nagyabang sa Panginoon eh. Wala siyang niyabang eh. Ako kahit siguro kalahati yung ginagawa ni Job, di ko kayang gawin eh. Tapos ako pa yung mayabang, no? Ako pa yung dapat palakpakan. Basahin po natin sa Revelations 4. Revelations chapter 4, last book of the Bible. Ang verse po natin ay 2-4. Sabi po rito, And immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. And he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone, and there was a rainbow round about the throne in sight like unto an emerald. And round about the throne were 24 seats, and upon the seats I saw 24 elders sitting, clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. ang nagsulat po nito ay si Apostle John. Nagkaroon po siya ng vision, binigyan siya ng vision ng Panginoon sa future, di ba? At sa langit nakita niya mayroong isang trono, at nakapalibot sa trono na yon ay 24 na upuan, 24 seats, na merong nakaupong 24 elders na nakadamit daw ng puti at merong mga korona sa kanilang ulo, koronang ginto. So sa isang kingdom, para ikaw ay maupo sa kanan o sa kaliwa ng hari, ikaw ay importanteng tao. Either ikaw ay advisor, matalino ka, marami kang nagawa para sa kingdom, para sa hari, kaya ikaw ay nakaupo sa kaliwa o sa kanan. So that means you are a very important person in the kingdom. Kaya nga po, di ba, kung naaalala nyo, the sons of Zebedee, di ba, yung mother nila, ang sabi ka sa ating Panginoon Kristo na hayaan na yung anak niyang si John at si James ang maupo sa kaliwa at kanang trono ng ating Panginoon Kristo. Because they know the importance, no? Na ikaw ay nakaupo do, meron kang rank, no? Meron kang tinatawag na tawag do parang officer sa kingdom siguro, parang gano'n, no? So, dito makita natin sa throne of God, hindi lang isa, 'di ba? Hindi lang dalawa yung nakaupo sa gilid niya, kundi may makikita tayong 24 seats na merong 24 elders. Ibig sabihin, ito yung mga tao na sobrang laki ng nagawa para sa Panginoon, no? Yung crown na sinasabi rito na nasa kanilang ulo, ito ay isang proof that they have been rewarded for their good works, for their deeds.
by the Lord Jesus Christ. Kasi sinasabi po sa Revelations 22:12, no? Ito po ay sa last chapter ng ating Book of Revelation. Sabi rito, "And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be." So, ito yung reward, no? So, dahil ikaw ay ligtas na, gumagawa ka na mabuti, ikaw ay sumusunod sa Panginoon, meron naman pong reward no? Yung crown. Sinisimbolize po ito ng crown sa heaven, yung mga reward. So, ito yung picture. Throne of God, 24 elders, no? That they have done so much for the Lord. Meron silang mga crown, meron silang rewards, at sila, yung pwesto nila doon, ay it means na meron silang sinasabi sa kaharian ng ating Panginoon. At sa tingin ko, no, itong 24 elders na to, hindi na po ito manggagaling sa panahon natin Hindi na. Sa tingin ko, no, I'm not doing so much for the Lord. At sa tingin ko, wala na makakapantay sa 24 elders na to sa nagawa nila para sa Panginoon, especially sa panahon natin ngayon Karamihan ng preachings natin watered down. Karamihan ng preachings na maririnig mo to satisfy itching ears, no? Ang mga Kristiyano lukewarm, no? So, sino sa atin sa panahon ngayon, ang sa tingin natin ay kasama doon sa 24 elders na mauupo sa tabi ng ating Panginoon? Sa tingin ko, wala. No? At tignan nyo kung anong ginawa nila. No? Basahin po natin babalik sa Revelations 4 at bababa lang po tayo sa verse 10 and 11. Sabi po rito, "The 24 elders fall down before him that sat on the throne and worship him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created." Sila ay binigyan na ng reward sa kanilang ginawa para sa Panginoon. Sila ay may pwesto na sa kaharian ng Panginoon. Anong ginawa nila? Sila ay nagpatilapon, they fell down. Ibig sabihin, sila ay lumuhod o yung nagpatira pa sa Panginoon. At anong ginawa nila doon sa mga reward nila? Inoffer nila sa Panginoon. Ibinibigay nila, ibinabalik sa Panginoon na for all the things that they have done, that they were rewarded like that. Sa tingin ko, walang makakagawa sa panahon natin ngayon. In-expect ba nila na pasasalamatan sila ng Panginoon? May nabasa ba tayo ron sa binasa natin na sabi ng Panginoon, "Salamat sa mga ginawa nyo, ha? Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo, ha?" Hindi, no? Wala tayong narinig na ganun. Bakit? It's our duty. It is our duty to glorify God in everything we do. It is our duty to honor God. Diba? Hindi lang sa ating ginagawa, kundi sa ating pananalita, sa nakikita sa atin. No? So, why are we going to be, ba't mag-expect tayo na pasalamatan tayo ng Panginoon? Yun ang dapat natin gawin. Rather, itong elders na to, instead of waiting for an applause, diba? Imbis na maghintay sila, nabigyan sila ng kaluwalhatian, sila ay nagpatira pa, binigay nila yung kanilang mga korona sa harapan ng ating Panginoong Jesus, at they glorified Him. Imbis na sila ay naghihintay na mag-glorify dahil sa ginawa nila, they glorified Him. Bakit? Sabi sa verse 11, "Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power." Siya lang ang may karapatan ng glory, honor, and power, hindi tayo. No? Siya lang. Yan ang tamang mindset. Diba? Yan ang tamang mindset ng isang mananampalataya. And yet, sa atin, diba? Sa panahon natin ngayon, kayo, baka may kilala kayo na may nagawa ng konti para sa Panginoon. Diba? Yung naging consistent lang sa isang bagay, nakapagsakripisyo ng konti para sa Panginoon, no? Baka may mga pride sa mga puso nila na sinasabi nila, "Ang dami ko na nagawa sa Panginoon." No? Dapat, wala man lang bang ganito, ganyan? No? So, mag-ingat po tayo. We should know our place. Alam natin dapat kung saan tayo lulugar Sa main text, it's a reminder for us, we are servants of the Lord. Our duty is to follow His commands. Hindi po extra mile yun. Kahit nga mag-extra mile tayo, why are we expecting to do that? Dapat lang mag-extra mile tayo para sa Panginoon, di ba? All the best for the Lord. Kung dito, sa mundo natin,
Pag nagtrabaho ka, binibigay mo yung 100% mo para sa tao mo, sa boss na tao mo, ay sa boss na tao, no? Ikaw ay nagbibigay ng 100% sa teacher mo para sa grade mo. Pero sa Panginoon, pwede na yan. Okay na yan. And then we expect to be rewarded. And then we expect glory. Kaya nga sinasabi ko, yung 24 elders na hindi na po manggagaling sa panahon natin na yan. Na ito. Kasi ganyan po ang karamihan na mindset natin eh. Diba? Tapos, kapag ikaw estudyante, expectation sa'yo, mag-aral. Kung ikaw ay worker, ikaw ay may trabaho, ang expected sa'yo, trabaho. Kung ikaw ay business owner, ang expected sa'yo, i-manage mo yung business mo. No? Hindi ka naman paparakpakan para dito kasi dapat yun lang ang gawin mo eh. At papagalitan ka pa nga pag hindi mo nagawa, di ba? Ilang beses na ako napagalitan dahil wala akong assignment. Ilang beses ako na-reprimand ng boss ko kasi hindi ko nagawa yung pinapagawa niya. Diba? Pero pag nagawa mo, wala yun. Dapat lang. Kasi yun ang expectation sa'yo. Ngayon, ikaw, mananampalataya, ano expectation sa'yo? Bilang mananampalataya, expectation sa atin, gayahin natin ang ating Panginoon sa Kristo. No? Sumunod tayo sa kanyang pinag-uutos. Be humble. Do good works. Diba? Magpatawad tayo. Maging mabuti tayong kapitbahay. Magbasa tayo ng Biblia. Diba? Pag-aralan natin yung scriptures, wag lang basa. Pag-aralan natin, i-honor natin ang Panginoon. Maging mag-aayos tayo yung testimony natin sa pananalita, suot natin, sa ating kilos, no, sa ating pag-iisip. Maging magandang testimony tayo para sa iba na ito ang tunay na mananampalataya. And this is the last verse for today, Psalm 100. 3-4. Basahin po natin. It's a good verse, a good reminder for us. Psalm 100. Sabi po sa verse 3, Know ye that the Lord, He is God. It is He that had made us, and not we ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Sana maging humble tayo na po at maalala natin ng ating Panginoong Diyos, Siya ang lumikha sa atin. Tayo po ay nilikha lamang ng ating Panginoon. We are His people. Jesus is our shepherd. Tayo po ay sheep of His pasture. No? Ang shepherd po ang nasusunod, hindi ang sheep. No? We only give glory to God and not ourselves. Nawa po yung naging pagpapala ang ating short devotion this afternoon. Dadako na po tayo sa ating pananalangin. Titignan ko lamang po kung meron pa pong humabol dito. Ayan po. Sige po. Samahan niyo po kami hanggang sa matapos po ang ating pananalangin. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal na nasa langit, maraming salamat po, Panginoon, sa inyong salita at sa pagpapaalala sa amin, Panginoon, na ano man ang gawin namin, Panginoon, ito ay nararapat lamang sapagkat kami po ang tagasunod, sapagkat kami po ang inyong mga anak, Panginoon. Na ano man ang dapat namin gawin, wala kaming dapat ipagyabang, wala kaming karapatang magyabang, Panginoon, sapagkat lahat ng ito ay dapat ginagawa namin para sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, nawa maalala ng bawat isa na kami po ay magkaroon ng mapagkumbabang puso, O Lord, sa lahat po na aming gagawin, especially, Panginoon, sa aming paglilingkod sa inyo. Maraming po salamat, Panginoon. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa mga answered prayers, O Lord, sa pagpapagaling niyo sa aming mga karamdaman, sa karamdaman na aming mga mahal sa buhay, at patuloy, Panginoon, na pasasalamat at papuri, Panginoon, sa buhay na pinagkakaloob niyo sa amin, sa kalakasan, Panginoon, maging, Panginoon, sa mga
answered prayers, O Lord, ng mga heart's desires ng bawat isa. Salamat po. Salamat po, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na may karamdaman. Kayo po ang paggaling sa kanila, kina Dory Grifalda at Cornelio Grifalda. Ngayon din, Panginoon, sa pananakit ng binti ng Nanay Yolanda Belen, dalangin ko rin, Panginoon, ang pinsan po ng Sister Carmelita na si Laurel Ampuan. Pagalingin niyo po ang kanyang hyperthyroidism. Dalangin namin, Panginoon, si Ana Polino, meron po siyang goiter. Ang speedy recovery po para kina Gay Castillo, Dr. Casen Castillo, Alaisa Rojas, Norma Castillo, ang sister na ang aming dalangin. At pagalingin niyo rin po si Angelina Quitariano na na-stroke. Dalangin ko rin, Panginoon, ang Ma'am Adal Mabalot, kayo po ang magpagaling sa kanyang osteoarthritis. At pagalingin niyo rin po si Preacher John Domo. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang health po ng Ima Zeli Paras at maging ang good health po ng Ma'am Baby William Yel. Kayo po magpagaling sa kanyang hyperacidity and high blood pressure. Kay Laila Go na may kidney stone, kayo po magpagaling sa kanya. Maging kay Sister Salvacion Vargas na may mataas na BP. Nilalapit namin, Panginoon, si Geraldine Tenco sa kanyang recovery, sa kanyang health issue. Ang Nanay Elvie Rivas sa pananakit po ng kanyang likod, Panginoon, kayo po magpagaling sa kanya. Si Kevin Biasa po, meron siyang heart enlargement. Nalahanin niyo po siya, Panginoon. Ang Nanay Lourdes Mercalesio na may bukol sa leeg, kayo po magpagaling sa kanya. Dalangin din namin, Panginoon, si Armidio Hapitana, meron din po siyang bukol sa leeg. Dalangin din namin, Panginoon, si Mama Glo Agudon, bigyan ng kalakasan at kilusugan. Ang Nanay Susan Jose, pagalingin po sa pananakit ng katawan at tuhod. Dalangin din namin, Panginoon, ang Ate Lisa Hardiniano, kayo po magpagaling sa kanyang mga tuhod at mga paa, kanyang gout, arthritis, and high cholesterol, kayo magpagaling sa kanya. Maging sa kanyang mga anak na si Marlon na may hypertension and hyperthyroidism, at kay Moises na may kidney problem and hypertension. Lapit namin, Panginoon, si Bobby Borja, siya po ay na-hospital. Dalangin din namin, Panginoon, ang good health para kay Yen and Brian Magsarevic. Si Melinda Kaakbay, Panginoon, meron po siyang aneurysm. At si Jerry Sabana na may spine problem, kayo po magpagaling sa kanila. Nilalapit ko rin ang Sister Baby Aya Avestruz. Maging stable po ang kanyang blood pressure, wala po ang symptoms ng kanyang thyroidism. Dalangin ko rin, Panginoon, ang Ate Hoving Pascual, siya po ang kanila pong pangangailangang pinansyal. Kayo po ang tumugon dito. Dalangin ko rin ang complete recovery ng Tatay Tony Garovillas at ang pagpapagaling po kay Monica Hernandez na nasa ospital. Nilalapit ko, Panginoon, si Lola Gloria Adrias sa kanyang kidney disease, kayo magpagaling sa kanila. Maging kay Tita Josefina Adrias at kay Maria Gan, kayo pong kung meron pong karamdaman, kayo pong magpagaling sa kanila. Nilalapit ko ang Tita Annette Kiben sa kanyang insomnia. Nawa, Panginoon, kayo po ang humawak dito. Maging ang Ma'am Yoli Jacinto, dalangin ko ang kanyang high blood pressure. Maging ang kanyang family, ang family Christine Sarmiento sa kanilang kalusugan. Kayo po ang humawak sa kanila. Ma'am Merly Mabalot, dalangin po ang Preacher TJ Mabalot sa kanyang blood pressure. Dalangin ko rin, Panginoon, ang Sister Bingring Severino. Kayo po magpala sa kanila, maging sa kanilang small business. Hindi ng karamdaman po ni Jenny de la Cruz, kayo po magpagaling sa kanya. Dalangin ko rin, Panginoon, si Hera Basto, Panginoon, na papa-ultrasound sa kanyang abdomen, maging maayos po ang kanyang resulta. At dalangin ko rin, Panginoon, ang Tita Letty Lingkuran Agapay, ang recovery and healing from cataract surgery. Nilalapit ko rin, Panginoon, sina Lady Lee Canilaw at Alison Canilaw, meron po silang COVID, kayo po magpagaling sa kanya. Dalangin ko rin ang Lola Marcelina Salazar, Panginoon, meron po siyang bukol sa liver. At dalangin ko, Panginoon, na kayo po mag-miraculo sa kanyang buhay, pagalingin niyo po siya. Maging ang Nanay Lydia Inocencio na may vertigo, kayo po maghumawak sa kanya. Nalapit ko, Panginoon, ang Preacher Nelson Trinidad sa kanyang pneumonia, kayo po magpagaling sa kanya, Panginoon. Maging sa pinansyal nila pangangailangan, kayo po tumugan dito. Nalapit ko rin, Panginoon, si Shem na mayroong sakit sa ulo, kayo po ang humawak
sa kanya. Maging ang Pastor Virgilio Pansakala na mayroon pong sakit, kayo pong humawak sa kanya. Magpagaling. Nalain ko rin Panginoon maging maayos ang ultrasound Sister Venus, maging ma-identify na rin po ang karamdaman niya sa kanyang tiyan. Nilalapit kong patuloy, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na may malubhang karamdaman, sina June Santos, Isagani Laya, Rex Rosales at Esther Mariano na nagdadialysis, sina Cheryl Estipo Navalle, si Ampara Cruz, si Jaisel Juarez, si Corazon San Jose, si Emma Reyes, si Lorea Jade Borjas, si Jolita Eliceralde, si Mary Rebomante at si Lola Marcelina Salazar na may mga cancer, kayo po magpagaling sa kanila. Nilalapit kong patuloy sina Efren Inocencio, Berbarda Lopez, Perlis Car at Frank Hardin na meron pong mga komplikasyon sa diabetes. Panginoon, hawakan niyo po ang mga pangalan na aking nabanggit. Kayo po magpamalas ng mirakulo sa kanilang buhay, maging provisions po para sa kanilang medicines and medical procedures, kanilang pagpapospital at therapy, kayo po ang tumugon po rito. Nilapit namin, Panginoon, ang aming expectant mother, Sister Gracie Gesmundo, kayo pong humawak sa kanya, maging maayos po at malusog ang kanilang ang both mother and baby. Nilapit ko rin, Panginoon, ang mga prayer request po ng bawat isa. Ang Preacher Gary Chua and Sister Dang Chua, ang kanyang family, sa Grace, Faith and Mercy, pagpalain niyo, Panginoon, ang pamilyang ito, Lord, sa pagkakapit po sa ministeryo din. May pagpala sa kanila, Panginoon, at pagbigay po ng karunungan sa mga desisyon po na kanilang gagawin. Alapit ko, Panginoon, ang Sister Sheila sa kanyang strength and health, wisdom po sa kanyang business. Ang inyong lingkod, Panginoon, patuloy niyong bigyan ng wisdom, knowledge, and understanding sa leadership at sa aking trabaho at sa mga ministries na pinagkatiwala niyo sa amin. At kalusugan po ng aking pamilya, aking dalangin, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, ng Brother Robert Soriano sa pag-ayos ng kanyang petition papers papunta sa US, kayo pong gumabay sa kanya. Ang Nanay Dory Santos, bigyan niyong patuloy na physical and spiritual strength. Ang dalangin ko rin, Panginoon, ang spiritual life po and studies ng Brother Sam, Sister Milka and Brother Sean, patuloy ingatan ng Pastor Mike and Ma'am Joyce sa kanila pong mga travels, O Lord, maging ang ongoing English grammar tutorial, Panginoon, kayo po magbigay ng provisions para dito. Dalangin ko rin, Panginoon, sina Judith Castillo and family, good health for Patrocinio Eganya, Panginoon, maging kina Rani, Rosaline, Rain, Ria, and Rica, maipasa po nila ang kanilang college exams. Dalangin ko ang Ma'am Jenny Rapisa at ang Pastor Gerald Trapista, kayo po magpalat, mag-ingat sa kanila, kayo po magbigay ng provisions para po sa iyong gawain sa Lawaan, Antique. Dalangin ko, Panginoon, ang Nanay Lydia Inocencio, pagalingin niyo po ang kanyang vertigo, kaya hindi ng patuloy na guidance and provisions po ninyo para sa Inocencio and Abdul Razak families, at maging protection at provisions, Panginoon, ang aming kahilingan kay Ma'am Merlin, Preacher TJ Mabalot sa Mission Field, at kay Adjacent family, kayo po magbigay ng good health and protection for the whole family. Nilalapit namin, Panginoon, Ate Beth Akong and family, kayo po patuloy na magpalat, umabay sa kanyang pamilya. Kayo din, Panginoon, ng kalusugan at kalakasan ng Sister Bingring Severino at ang kanya pong mga mahal sa buhay. Nilapit ko, Panginoon, ang kalakasan, kalusugan at heart's desire po ng Nanay Susan Jose Gloriani. Nalain ko rin, Panginoon, ang Nanay Fe Carpio, kalusugan po ni Fem, at pag-iingat po kay Marlon sa buong Carpio family. Tinalapit ko rin, Panginoon, ang Nanay Ma'am Baby Villamiel, hingin po ng spiritual strength, health, and ang kanyang heart's desire, salvation po ng mahal sa buhay, at maging ang Brother BJ, Sister Mate, kayo pong magbuklod sa kanilang pagsasama, maging kay Sarah, guidance, protection and blessing po para sa kanilang pong mga apo na si Shem and Momo. Dalayan ko, Panginoon, ang peace of mind para kay Patricia and Tamara Yabut. Dalayan ko rin, Panginoon, ang kagalingan po ng Sister Baby Aya Avestrus, good health and spiritual growth po para sa kanyang buong pamilya. Maging ang kalakasan po ng Nanay Leonardo Saren, maging sa pag-aaral po ng mga anak ng Father Mark, kayo po ang gumabay sa kanya. Nalapit ko, Panginoon, ang kahilingan ng Ma'am
Esther Orhino, patuloy niyo ingatan ng bawat isa at bigyan ng pisikal na kalusugan at spiritual na kalakasan. Nilapit ko Panginoon si May Gorospe na maging maayos na po ang kanyang problema sa kanyang amo, ang MIBM East Wind Building Project. Panginoon, kayo po magbigay ng provisions para dito. Dalayan ko rin Panginoon si Erlinda Kagombo, patuloy siyang ingatan sa Qatar, maging ang kanyang anak, mga dalawang anak na lalaki ay kayo po mag-ingat sa kanila. Nilalapit ko Panginoon ang Sister Percy Zapata, ang kanyang buong Zapata family, good health and spiritual life po, ay gawad niyo sa kanila. Ang Teacher Elite, bigyan niyo po ng kalakasan, mabuting kalusugan, ang maging ang kalakasan at kalusugan po ng Nanay Susan Jose, maging kanyang heart's desires. Nawa Panginoon ay magkaroon na rin ng mga trabaho si Kumong Falunen. Dalayan ko Panginoon ang heart's desire ni Sister Jody. Dalayan ko rin Panginoon ang Tatay Nick Santos, ang kanyang family, bigyan ng kalakasan at kalusugan, maging kanyang anak na si Brother June. Lalapit ko rin Panginoon si Elmay Servito, maging maayos at malusog po ang kanyang buong pamilya, at bigyan po ng kalakasan ang kanyang pong nanay na nasa Negros. Lalapit ko Panginoon Deacon James Eclavia, kanyang health and spiritual life, ang physical na kalakasan, igawad mo sa kanya, sa kanyang pamilya, ang Orara family, sa kanilang buhay, ang iyong kalooban ang masunod po sa kanilang buhay, sa ministries po na kinagalaman pa nila, maging ang Preacher Jabez. Dalayan ko rin po ng Panginoon ang kahilingan ni Angelica Guson, ingatan sina Sister Veronica, Sister Venus, Kaylin, at ang kanyang tatay, ingatan po sila, hindi ng kanyang kuya JR, Ate Carlota, at ang kanila pong problema mag-asawa, kayo po ang tumulong na maayos po rito, at patuloy din po ingatan si Gerald Aquino, Panginoon. Dalayan ko rin Panginoon na ingatan ng kanilang mga anak na si Gabriela at si Ashley. Nalapit ko Panginoon ng mga elders and senior citizens na nabanggit ko kanina, kayo po magpala, magpagaling, at patuloy na magbigay ng provisions po sa araw-araw na pangangailangan. Lapit ko ang mga online services Panginoon, kayo po magpala at magbigay ng wisdom, knowledge, understanding sa lahat po na nagpapalawag ng inyong salita, sa lahat po ng inyong ministry. So Lord, dalayan ko ang mga pastors, preachers, maging kanilang mga families, O Lord, at mga manggagawa po sa inyong ubasan Panginoon, kayo po magbigay ng provisions, kayo po magbigay ng karunungan, kayo magbigay ng blessing sa bawat isa Panginoon. Maraming salamat Panginoon, patuloy ko nilalapit ang lahat po ng nanonood at manonood pa ngayong hapong ito. Kayo po ang tumugon sa kanilang personal prayer request, sa kanilang heart's desires. Patuloy niyong gamitin ang ministry na ito para sa spiritual growth ng bawat isa. Dalangin ko ang salvation ng aming mga kaibigan, mga mahal sa buhay, na makilala po nila ang aming Panginoon sa Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Nawa Panginoon, patuloy niyong ingatan ang bawat isa, patuloy niyong gabayan, at patuloy niyong bigyan ng spiritual at physical na kalakasan. Maraming salamat Panginoon, at panalangin ko sa pangalan po ni Jesus. Amen at Amen. Amen. Maraming po salamat sa pagsama niyo sa amin hanggang sa matapos po ang ating prayer. Ano po? Tayo po ay nadako na sa pagbati po ng ating mga nakasama ngayong hapong ito. Refresh ko lang po ang ating ayan. Alright. Salamat po muli sa pagsama sa Hardin ng Panalangin, Ma'am Baby Villamiel, Ma'am Joyce Digan, kay Ate Lisa Hardiniano. Maraming salamat din po kay Ate Beth Akong, Tita Edith Santos. At nakasama rin po natin si Patricia Yabut, Sister Helen Ortiz Para, salamat po. Brother Eugene Cabaya, ang Nanay Elvie Rivas, salamat po. At nakasama rin po natin ang Nanay Susan Jose, Nanay Amihan Saria Yabut, Tita Annette Guevara Kiben, good afternoon. Angelica de Guzman Guson, salamat po sa pagsama sa Hardin ng Panalangin. Maging kay Sister Agnes Casiao, kay Ma'am Rowena Padilla Dominguez. At magandang hapon din po kay Sister Carmelita Belen, Teacher Elito Jose, good afternoon ma'am. Kay Sister Joylyn Casiao, kay Brother Sam Digan, kay Brother Nate Orara, good afternoon. Ma'am Christine Shapno, good afternoon din po. Kasama rin po natin Brother Robert Soriano at ang aming kaibigan na si La Arnie.
Adrias, happy birthday kay Bulilit. Sabi nga, Ma'am Sheila, no? And then, Bing Rain Severino, good afternoon po. Nakasama rin po natin, Brother Robin Hoor, Panes, magandang hapon. At nakasama rin po natin ng Sister Pressy, Colera Crame, good afternoon po. At regards din po kay Deacon Jojo. And then si Sister Marian Pearl Idos, good afternoon. Marian Pearl Idos Lascota, ayan, magandang hapon po. Siya po ay nasa Saudi, ano, at tutuwa po kami na nakasama rin po natin siya ngayong hapong ito. Ayan, maraming salamat po muli sa lahat ng nakasama natin ngayong hapong ito. At salamat po Ate Lisa Hardiniano. And then, okay, maraming po salamat. Ang Hardin po ng Panalangin, babalik po muli sa Thursday sa pangunguna po ng Preacher Gary Chua at ng Sister Dang. Bukas po prayer meeting ng MIBC Silangan sa pangunguna po ng Pastor Mike Tigan. Muli po tayo ay huloloobin ng Panginoon. Makikita-kita muli sa Tuesday alas 5 po ng hapon. Ito po ang inyong lingkod, ang Preacher Lester Yabut, kasama po ng Ma'am Sheila and Brother Shem. At nagpapasalamat po muli kami sa inyong lahat bilang aming encouragement po sa Hardin ng Panalangin. Maraming po salamat. Patuloy po tayo magtiwala sa Panginoon and God bless you all.